Isang magandang hapon mga kababayan. Kumusta po sa ating mga kababayan around the world? Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang napakalaking revelasyon na naman itong nilabas ni Senator Tito Soto tungkol po sa delaying tactic na ginawa o ginagawa ni Chis Escudero, ang presidente po ng Senado. Wala po. Talagang ginagawan niya po ng paraan itong si Chis Escudero na hindi po matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte sa Senate, mga kababayan. Sabi ni Tito Sen, mga kababayan, na since February 5, transmittal po mula po sa House of Representatives. Yung pong trinansmit nila sa Senado, hanggang ngayon wala pa pong aksyon na ginagawa itong si Chis Escudero, mga kababayan. So nagpapakita lang po ito ng katibayan na itong si Chis Escudero, siya po ang pumapatay. Number 1 po na pumapatay, siya po ang dahilan kung bakit po hindi umusad ang impeachment trial. At hanggang ngayon, hindi pa rin nasisimulan ang trial nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Dati po, sabi nila noon June 2. Ngayon, wala, na-move na naman. Ilang araw na naman ang lumipas. Kaya malaking panluloko po ito sa taong bayan. Sa ngayon, at this point, hindi lang sa Vice President tayo galit. Kasama na rin dito itong si Chis Escudero, mga kababayan, na kinakasangkapan nila. Pasimple po ito. Maka Duterte talaga. Kung naalala nyo po, meron pong isang picture na kumalat noon. Nakasama niya po sa biyahe yung mga DDS na mga kasama si Digong at mga alipores sa eroplano. Nasa loob po sila ng eroplano at itong si Chis Escudero ay kabilang po sa kanila, kaya maliwanag na DDS po ito at ginagawan niya po ng paraan para hindi po matuloy ang impeachment. Mga kababayan, talagang ang galit ng taong bayan ay sa ngayon nakatutok sa Senado. Lalong-lalo na kay Chis Escudero na number 1 po na promotor para po patayin ang impeachment trial ni Sara Duterte, ang ating Vice Presidente. Nagsimula na, marami na po. Sa social media, makikita mo, mararamdaman mo ang galit ng taong bayan. Galit na galit po ang taong bayan sa ngayon. Lalo na po yung pagkakapospone uli ng impeachment ng ating Vice President. Lalong-lalo na po kay Chis Escudero. Galit po ang taong bayan. Lagi ko pong sinasabi na posibleng magkaroon po ng EDSA dito. Posible pag hindi po tama ang gagawin ng mga senador, posible po na magkaroon na naman ng people power. Sawang-sawa na po ang taong bayan, sawang-sawa na mga Pilipino sa mga panluloko na pinaggagawa ng mga senador na to. 4 na buwan na po, mga kababayan, mula po noong umpisa. Hanggang ngayon, may 4 na buwan na. Mahabang panahon. Lagi po nilang sinasabi na wala ng panahon para pag-usapan or para ituloy ang impeachment. Pero nagawa pa ni Amy Marcos na mag-hearing na napaka-useless naman ang kanyang pag-hearing sa Senate, mga kababayan. Kaya maliwanag na meron pong may mga niluluto itong mga senador na panig sa mga Duterte, mga kababayan. Sabihin na natin na marami kayo
Marami kayong nagkakakutsyabahan dyan sa loob ng Senado pero malalagot kayo sa taong bayan. Talagang pag nag-aklas ang taong bayan, lumabas ang taong bayan sa kalye, sa lansangan, siguradong tatamaan kayo mga senadores. Lalo na po yung mga senadores na walang ginawang tama para sa bayan, kundi ang pansariling interes, ang para sa mga Duterte. Wala po silang pinagsisilbihan, hindi ang taong bayan, kundi ang pamilyang Duterte. Puro po may mga utang na loob, mga takot sa Duterte, kaya po sila nakayuko sa mga Duterte hanggang ngayon. Mga kababayan, dapat ang taong bayan ang kanilang pagsilbihan. Dapat makinig sila sa taong bayan. Kung hindi po sila makikinig sa taong bayan, sigurado po, ang taong bayan ang sisipa sa kanila. Dahil sa ngayon, galit na ang taong bayan sa mga senadores na ito na todo suporta at kampi sa mga Duterte. Mga kababayan, ang hirap pong isipin na kung bakit sa panahon po natin ngayon, iba na po ang mga tao ngayon, mga senador. Akalain mo ba namang pinapanigan po nila yung taong gumawa ng kasalanan? Dapat sana ipagtanggol ng mga senador na ito kung ano ang tama, kung ano ang makatarungan, kung ano ang makapilipino, pero maling-mali mga kababayan. Ang pinagtatanggol po nila ay ang pamilyang Duterte. Kaya sa ating pong mga kababayan, maging mapagmatsyag po tayo, tutukan po natin ito pong impeachment na ito. At pag makita po natin na talagang pinaglololoko po nila ang taong bayan at ang Pilipinas, dapat na po tayong lumabas. Dapat na po nating sipain ang mga senador na to. Kasama na ang Vice President mga kababayan na wala naman pong silbi. Wala na po siyang ginagawa maayos para sa bayan, kundi ang manira, ang gastusin, ang pera ng bayan. Yan, marami po siyang dapat ipaliwanag dyan. Alam niyo po, malakas ang ebidensya na magdidiin kay BP Sara. Kaya ang mga senador po na ito ay todo protekta at suporta kay BP Sara Duterte dahil dito po siya siya po ay matatanggalan ng maskara at malalaman po natin ang totoong nangyari kung saan niya po pinunta ang napakalaking pera ng taong bayan mga kababayan. Maliwanag mga kababayan na meron pong korupsyon na nangyari dito. At ito pong mga senador ay nagpapagamit para lang po hindi matuloy ang impeachment at hindi mapanagot kung sino po ang dapat mapanagot dito. Maliwanag mga kababayan na itong si Vice President ay gumawa ng hindi tama. Ito po ang hinahanap ng taong bayan. Magpaliwanag ang Vice President tungkol po sa mga perang nawawala na yan. Mga kababayan, kitang-kita po natin na nagkakaroon po ng sabwatan ang mga senador na to, kaya bahala na po tayo. Sisingilin po natin ang mga senador na to, ang mga traidor sa bayan at ang mga nagtatanggol sa mga kamalian dahil alam po natin na maling-mali ang nagawa ng ating Vice Presidente. My dear friends and my countrymen, hanggang dito na lang po muna ngayon. Ulitin ko po, be vigilant. Posible pong magkaroon ng people power. Sa nakikita po natin ngayon, parang isang bulkan na nag-iipon po ng lakas. At anytime pwede pong mag-erupt yan. Pag hindi niya na po kayang i-hold ang init, ang temperatura, talagang bibigay po yan. At ganun din po ang mga matitinong Pilipino. Pag hindi na po nila kayang dalhin ito pong nakikita nating mga kalukuhan na mga
senador na to, kalokohan na nangyayari sa mga leaders ng ating bayan, sigurado po na magkakaroon po ng another EDSA. Anyway mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panunood at sana po'y mag-subscribe po kayo sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking maliit na channel. God bless sa inyo lahat at maraming salamat po sa panunood.